Tinalo ng Wolves ang Denver Nuggets sa Game 1 ng Western Conference Semis sa mismong home court ng Denver Nuggets. Sa pangunguna ni Anthony Edwards na nagtala ng 43 points at ang napakagandang depensa ng Timberwolves para ma-slow down si Nikola Jokic at ang opensa ng buong Denver Nuggets. Sa huling laban nila noong last regular season, si Gobert ang pinabantay nila kay Aaron Gordon at si Nasrid naman kay Joker. Injury si Towns at hindi naglaro sa game na ito at ang idea dito, isang malaki ang magbabantay kay Joker at si Gobert ang babantay kay Aaron Gordon dahil ito ang pinaka-weakest shooter sa buong Nuggets team. Ginawa na din ito ng Lakers dati kung saan si Rui Hachimura ang bumantay kay Nikola Jokic last year at ang 76ers ay pinabantay nila si PJ Tucker kay Jokic at si Joel Embiid ay pinoprotekta ng paint upang mapigilan ang opensa ni Nikola Jokic. Makikita natin sa play na to na nakadikit si PJ Tucker at nakaabang si Joel Embiid kaya nagsettle si Joker sa isang napakahirap na tira. Sa isang normal na isolation naman, si Gobert ay nakasuporta sa post-up habang may nakaabang kay Aaron Gordon kung sakali mag-drop at si Joker. At nakaabang naman si Michael Conley sa corner shooter kaya talagang pilit na pilit ang tira dito ng Denver Nuggets. Pagdating naman sa pick and roll game ng Nuggets kung saan si Gobert ay nasa paint dahilan upang ang defender ni Jokic ay mabantayan pa din siya sa roll. Apat ang Wolves na makikita natin na nasa ilalim dito. At sa play naman na ito, tingnan nyo mga idol, hinayaan na ni Towns si Murray para lamang mabantayan niya si Jokic dahil alam nito na nakaabang na sa block si Rudy Gobert. At sablay nga ang tira ni Murray. Ito ang eksaktong taktika na ginamit ng Boston Celtics kontra kay Joel Embiid last year, na ang idea ay ma-take away ang roll pass at mapuwersa ang tira sa harap ng isang shot blocker. Ang isang solid na component dito na ang on-ball defender ay kailangan connected around sa screen para ma-push ang ball handler sa isang mid-range shot or harapin sa ilalim si Rudy Gobert. Para sa Wolves ay mas mainam na tumira si Peyton Watson kaysa naman kay Joker. Sa pagkakataon na ito ay si Nickeil Alexander-Walker ang nagbabantay kay Murray sa pick at si Cat ay walang tiwala kay Gobert sa likod at nag-stay kay Murray ng masyadong matagal. Kaya nagawa ni Murray ang isang pocket pass at si Jokic isang lob pass to Gordon. At ito ang gusto ng Nuggets, ang mabigyan ng strong pick si Murray at i-force ang defender na bantayan ng ball handler. At sa ganyang play, matik na ang pocket pass at ang easy basket. Ang maganda sa taktika na ito ay i-take away ang decision making kay Nikola Jokic at i-force si Murray na atakehin ang depensa. Hindi basta-basta na kayang buwagin ang depensa na ito. Si Gobert nakaabang kay Murray at Gordon, si Edward ay nakaabang kay Gordon at sa corner, si Conley naman ay kay Murray at sa wing. Sa lagay na ito, kung ang spacing ay hindi maayos, walang mapapasahan na maayos ang ball handler at mapipilitan i-challenge ang depensa ni Gobert sa loob. Tingnan nyo si Cat sa play na ito, hindi niya iniwan si Jokic para walang option si Reggie Jackson kung hindi ang tumira. Panoodin naman natin dito kung gaano kabilis umikot ang tao ng Wolves. Nakawala si MPJ para sa handoff, si Cat naman ay hindi bumitaw dito kay Jokic. Sinalubong ni Slow-mo si MPJ, si Nasrid ay nakakover sa corner at si Nickeil Alexander-Walker sa wing. Ang open lang dyan ay ang sa likod ni MPJ at napakahirap nang makita yan para ipasa. Sa play na ito naman ay nakagawa ng mas magandang spacing ang Nuggets sa paglalagay ng shooter sa mga corner. So pag nag-slide si Gobert para tumulong, may isang babantay kay Gordon, makikita ni Murray ang libre at boom, libre ang corner. Eto pa isa, may dalawang shooter sa dalawang tabi, si Gordon ay nasa corner, si Gobert ay dito. Dahil cover na Gobert si Gordon at kaya pa ni Gobert i-block ang tira. Kaya lang ay nadali ni Murray ng acrobatic shot na parang nangyari na noon sa playoffs sa NBA bubble. Anyway, ang pagpwesto ni Gobert sa depensa at ang kakayanan nito na makarecover sa mga short spaces ay nakakatulong para mas lalong humirap atakihin ang depensa na ito. Si Joker ay libre dito
dito si Gobert ay bablock pero kaya din niya i-intercept ang lob pass kay Aaron Gordon. Nakita na din natin itong recovery ability ni Gobert. Pagbantay niya si Aaron Gordon, mag-slide siya kay Joker at mahuli pa din niya ang pasa. At dahil dito ay hirap makascore ang Denver at kahit pa nakalusot ang pasa ni KCP dito ay well contested pa rin ang tira ni Joker. At kitang kita na hindi ito isang easy basket. Yung paggalaw din ni Gobert ay isa din sa pahirap sa pag-receive ni Joker ng pasa. Nakabantay si Nasrid at makikita natin na dahil sa haba ni Gobert ay na-intercept niya ang pasa. Dito naman is mismatch si Edwards kay Joker. Makikita natin na nag-call out si Alexander Walker to prevent Joker from shooting at na-intercept pa ang isang highlight na pasa. So sa role ni Jokic sa team na may Gobert na kalaban ay mahihirapan talaga si Joker sa pag-offensive rebound, pagpasa at pag-score dahil mas mahirap sa kanya na i-atras ang kalaban sa ilalim ng basket. Samahan mo pa ng Gobert na nakahelp sa defender at ang resulta ay ang tira na tulad nito. So abangan na lang natin ang gagawin na adjustment ng Nuggets sa mga susunod na games, or ang Minnesota Timberwolves na ba ang tutuloy sa Western Conference Finals. Hanggang dito na lang mga idol, maraming salamat, hanggang sa muli, peace out.